Magandang araw mga kagulay, welcome back sa aking channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali ngayong araw mga kagulay, Biyernes, mag-harvest tayo ng pipino, sitaw at saka talong mga kagulay. Yung ating talong mga kagulay. Ito rin yung ating pipino. Bali dito mga kagulay sa pipino, nakapag-harvest na nung nakaraan. Kumbaga pangalawang harvest na to mga kagulay. Nung nakaraan, kumbaga unti pa lang naman yun, umabot pa lang siya ng 51 kilos lang nung nakaraan mga kagulay. Yan yung pipino natin. Ngayon sabay-sabay na pipino, sitaw at saka, pero yung sitaw na luma pa rin yun mga kagulay, hindi yung bago pa kasi namumulaklak pa lang yung ano pa, so kaya namumulaklak pa lang yung kasabayan nitong pipino natin mga kagulay. Yan, ito yung talong natin. Yan ang ating talong. So papakita ko sa inyo mga kagulay yung ano, na-harvest na doon kasi tapos nang harvestin, tapos na rin hakutin mga kagulay. Yan yung pipino natin. Tapos na rin nakutin yung pipino, sitaw at saka talong. Yan din yung ating atsal. Punta natin doon mga kagulay, papakita ko sa inyo yung ano, dumami yung ano natin, harvest natin ng talong mga kagulay. Dumami siya. Yan ang ating ano, talong. Kukulang na siya sa tubig mga kagulay kasi di pa nga namin na ano talaga yung ano. Ngayon ko palang kukunin yung mga kailangan kong dripper kasi nga hindi na nga yung micro drip na nga yung gagamitin dito mga kagulay. Ngayon ko palang kukunin dito sa San Franz kasi nandito ako sa Bayugan, tong area na to sa Bayugan. Kaya nagkukulang pa kami sa tubig kasi yun nga, yung gamit lang namin pandilig yung ano lang, yung power spray mga kagulay. Ang lawak na ito. Yan, sabi na natin 4.7 yung talong, tapos tong 2.5 tong ano, tapos ito pa pipino pa, tapos yung bagong pang ano, kaya di na kayang magdilig mga kagulay. Kaya mamaya kapag magdi-deliver do San Franz, sasama muna ako doon, kukunin ko yung ano, mga order para may kabit na mga kagulay. So papakita ko sa inyo mga kagulay, napilian ko na lahat. Dumami yung class A, dumami rin yung class B mga kagulay. Ayan yung class A natin mga kagulay. Ito yung class B natin. Ito naman yung ano, wala naman siyang uod mga kagulay, kaso lang ayan, kukulang na kasi sa tubig mga kagulay, kaya nagaganyan na. Ayan, so yung iba matigas. Ito may mga ano rin naman, hindi ko naman masasabing walang uod, meron pa rin naman yan mga kagulay. May mga uod na iba, pero ang karamihan mga kagulay mga ganito. Ayan, sa reject. Ayan, karamihan ganyan mga kagulay ang ating reject. Ayan, mga nasa siguro to 5 kilo. Kasama na yung ano, yung may uod saka yung ano, yung magulang mga kagulay. Yan, ito naman yung class B natin. Yan. Itong class B natin mga nasa 150 siguro to mga kagulay. Kasi ito to, tapos naka 45 na ako na kilos na ano mga kagulay na nakalagay sa vacuum. Palit tatlo yun. 45 plus yung pa. Tapos ito pa mga kagulay. Tapos itong ano naman, mga nasa 300 siguro to, 300 to 400, mga ganyan. Siguro mga kagulay itong ating class A. Yan. Ang ano naman, mga kagulay, mga nasa 200 siguro mga kagulay. Kasi nung tinimbang ko yung isang ganon mga kagulay ay 60. Nakailang ganyan mga kagulay, kaya naano ko kagad siya na mga nasa 200 to 300 to 250. 200 to 250 mga kagulay. Tapos meron siyang mga ano, class B. Ayun, yung mga mayroong bewang. Hindi naman natin pwedeng ihalo doon. Tapos yun yung sitaw natin. Tapos ito pa. Hindi pa napilian mga kagulay. Yan pa. Sitaw natin mga kagulay. Yan. Ayan. Yan yung mga iba, oversize na mga kagulay. Yan, oversize na siya. Kaya nandyan. Ito mga to, oversize na mga kagulay. Yan. Ito yung sitaw natin, pipilian pa. Ito yung class B natin. Yan yung mga ganito mga gulay, mayroon ng bewang. Class B. Yan naman yung mga class A natin mga kagulay. Yan. Mga nasa 200 to mga kagulay. Yan. Yan, class B rin yan mga kagulay. Yan siya. Yan ang ating class A na talong. Yan, napilian na yan mga kagulay. Ito class B to mga kagulay. Inuna ko kasi kanina gawa ng walang maanuan yung class B.
Bali ang nangyari, dumami yung class B natin, dumami rin yung class A natin mga kagulay. So ibig sabihin nun, dumami yung bunga mga kagulay. Kaso nga lang, imbis na sa class A pumunta, nagkukulang na nga kasi sa tubig. Hindi na kayang masuplayan, hindi pa kasi nakaano ng drip. Ngayon ko palang hapon kukunin, kaya mga 1 linggo pa pagkakabit ng drip mga kagulay. Gawa ng micro drip yung gagamitin, matagal ikabit mga kagulay. Papakita ko na rin sa inyo mga kagulay yung paano namin kinabit. Ay, wag na lang pala mga kagulay, sa ano ko na lang kapag naikabit na lahat mga kagulay, saka kapag kinakabit na, para makita nyo rin mga kagulay. Gagawa ko na lang ng panibagong video yun. So, kumbaga ito lang, itong video na to, kaya vlog na to tungkol dito sa pag-harvest ng talong, Calixto F1, Legacy, na pipino, saka makisig. Ito yung matanda natin na nasa 27 na yata na harvest to mga kagulay. Itong ating itong ating sitaw. Ayun yung sasabi, 10 harvestan lang, hindi po. Basta maalagaan lang na maganda. Kung ito nga mga kagulay, nadidiligan pa ng maayos, sana hindi ganito yung bunga niya. Okay pa rin naman ito mga kagulay. Ganyan. Pipilihan pa naman yan mga kagulay. Pipilihan pa naman yan. Mga wari ko to, mga nasa 30 kilos pa siguro tong class A natin dito sa sitaw mga kagulay. Ito nasa 300 to 400 siguro to. Yan yung ganyang ayun, mga nasa 150 kasama siguro to mga kagulay. Hindi ko rin estimate lang kumbaga mga kagulay. Yan siya. Tapos yun, mga nasa 5 kilo yung may uod at saka magulang na mga kagulay nandun. Yan siya. Bali ito ay pang ilang harvest na ba to? 28. Mga pang 28 na harvest na to mga kagulay, itong Calixto F1 natin. Pang 28 harvest na siya. Dapat nga to nasa 32 na, kaso nga di ba nga ilang harvestan na hindi naka-harvest ng mga nakaraan. Gawa nang nagpa-recover. Kaya pang 28 pa lang na harvest ngayon mga kagulay. Siyempre katulad nga yung sinasabi ko sa inyo, kapag magpapa-recover, 3 weeks to 1 month ang pagpapa-recover mga kagulay, bago bumalik ulit yung mga magandang dahon niya, magandang bunga niya mga kagulay. Kaya ilang rin ang hindi na nakapag-harvest dun sa talong, kaya kung mapapansin nyo 5 months na siya, 27 harvest pa lang siya mga kagulay. Dapat to nasa 32, 33 na, kasi ang ginagawa ko na mga kagulay, every 4 days, 3 days, kaya medyo dadami siyang harvest niya mga kagulay. Kasi Biyernes, Lunes, ganoon ang harvest ko na mga kagulay. So hanggang dito na lang ako mga kagulay, sa bago pa lang sa munting channel ko. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng iba't ibang klaseng gulay. Doon sa panibagong talong, baka mga 10 o 15 ng April may ma-harvest na rin tayo doon para dito sa Atsal. Update ko lang kayo doon mga gulay. Maraming salamat po ulit mga kagulay. God bless po sa ating lahat.